Nagsimula ang digmaan sa Ukraine noong Pebrero 2022 sa paniniwalang makakamit ng Rusya ang isang mabilis na tagumpay. Aabutin lang daw yon ng ilang linggo, sa pinakamatagal. Pero heto tayo ngayon. Papalapit na sa pagtatapos ng ika-4 na taon ng digmaan at mukhang wala pang nakikitang katapusan. Russia at Ukraine ay parehong nasa digmaan ng pag-ubos ng lakas. At kung magpapatuloy ang kasalukuyang mga pangyayari, ang 2026 ang magiging taon kung kailan ang buong bigat ng maling estrategikong kalkulasyon ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ay babagsak mismo sa Russia. Marami ang babalang palatandaan sa paligid. Sinabi ni kalihim General ng NATO na si Mark Rutte noong Oktubre na naubusan na ng pera, tropa at ideya ang Russia. Hindi lang ito kanluraning optimismo na nagsasalita. Ang matitibay na datos sa labanan, ekonomikong indikasyon ng Russia at desperadong hakbang ng Kremlin ay nagtuturo sa parehong konklusyon. Sinisira ng Russia ang sarili para mapanatili ang digmaang ito. Posibleng sa 2026 ay wala nang makakain. Kaya't suriin natin kung bakit ang 2026 ay nagiging pinakamalalang taon para sa Russia at kung bakit maaaring tuluyang tumigil ang makinarya ng digmaan ni Putin. Simulan natin sa kanilang militar. Pumasok ang Russia sa digmaan na may isa sa pinakamalaking arsenal sa mundo. Libo-libong tangke ang nakaimbak sa mga pasilidad sa buong bansa. Karamihan dito ay mga natira pa mula sa napakalaking industriyang militar ng Unyong Sobyet. Sa papel, tila di mapipigilan ang Russia. Pero kahit na may kasabihang ang dami ay may sariling kalidad, lumalabas na ang dami ay kalawangin, lumana, at imposibleng mapanatili. Ayon kay Oryx na nagdodokumento ng pagkawala ng kagamitan gamit ang mga larawan, mahigit 23,400 unit ng militar ang nawala sa Russia hanggang Oktubre 2025. Sa mga ito, halos 13,600 armored vehicles, kabilang ang 4,211 tangke ang nawasak o nasira sa 43 buwang labanan. Tandaan, ito lang ang mga naitalang pagkawala na napatunayan gamit ang satellite images, drone footage, at independent sources. Ang aktwal na bilang ay tiyak na mas mataas. Ayon sa mga analyst, ang visual na pagkumpirma ay sumasaklaw lamang sa pagitan ng 80 at 70% ng kabuuang pagkawala. Mas maganda pa rin ang mga nawawalang tangke kaysa sa mga ipinalit mula imbakan. Sinimulan ng Rusya ang digmaan na may humigit kumulang 3,000 at 300 modernong tangke sa aktibong serbisyo, kabilang ang mga na-upgrade na T-72, T-80 at T-90. Ang bansa ay may 5,000 hanggang 17,000 at 500 mas matatandang tangke mula Soviet era na nakaimbak. Ngunit di tiyak ang tunay na kondisyon ng mga ito. Mas mahalaga, mas napaaga ng Rusya ang paglabas ng mga lumang tangke mula imbakan noong Mayo 2022. 3 buwan matapos simulan ang pananakop, lumitaw na sa labanan ang mga tangke ng Soviet na T-62. Pagsapit ng Nobyembre 2024 napilitan ang Rusya gamitin ang T-34 na tangke, relikiya pa ng ikalawang digmaang pandaigdig at karaniwang pangmilitar parada lang. At mas malala pa ang bilang ng kanilang produksyon. Kayang gumawa ng Rusya ng halos 400 modernong tangke gaya ng T-72, T-80 at T-90 bawat taon sa loob ng 42 buwan ng digmaan hanggang kalagitnaan ng 2025. Aabot iyon sa humigit kumulang 800 at 75 bagong tangke. Pero mahigit 3,000 na sa mga tangkeng ito ang nawala sa Rusya. Kahit idagdag ang mga tangkeng kinuha at inayos mula imbakan, kulang pa rin ang bilang. Ubos ng Rusya ang kanilang mga tangke nang mas mabilis kaysa sa kakayahan nilang palitan ang mga ito. At sa katunayan, lalo pang lumalala ang kakayahan nilang magpalit, hindi gumaganda. Bumagsak ang kakayahan ng Rusya na mag-ayos ng nakaimbak na tangke mula mahigit 120 bawat buwan noong 2022, naging 35 na lang kada buwan pagsapit ng kalagitnaan ng 2025. Simple lang ang dahilan. Kinuha muna ng Rusya ang pinakamagagandang tangke mula sa imbakan. Ang natira ay mga mas sirasirang sasakyan na nangangailangan ng mas maraming trabaho
pyesa, at oras para maging handa sa labanan. Hindi na talaga kayang ayusin ang marami sa mga ito. Nagbigay ang International Institute for Strategic Studies ng matinding pagsusuri sa kanilang ulat para sa 2025 kung magpapatuloy ang kasalukuyang bilis ng operasyon at antas ng pagkalugi hanggang 2026, hindi magkakaroon ng sapat na pangunahing tangke ng labanan ang Rusya para sa epektibong opensiba. Ang mga tangke ay umpisa pa lang ng krisis ng Rusya sa kagamitan. Mas nakakahiya pa ang sitwasyon ng artilyeriya ng Rusya kung tutuusin. Sabi ng Reuters, ang Hilagang Korea na ang nagsusupply ng hanggang 100,000 artilyeriya sa Rusya para sa Ukraine. Ang ikalawang pinakamakapangyarihang militar sa mundo ay umaasa sa bala mula sa isa sa pinaka-isolated at pinakamahirap na bansa. Nagpadala ang Hilagang Korea ng mga container sa Rusya na maaaring may 4 hanggang 6 na milyong artilyeriya sa loob ng 1.5 taon. Noong 2024 umabot lang sa 2.3 milyong bala ang lokal na produksyon ng Rusya, kulang sa target nilang 3 milyon. Samantala, gumagamit ang mga puwersa ng Rusya ng 10,000 bala kada araw o 3.65 milyong bala bawat taon. Kahit na may inaangkat mula sa Hilagang Korea, halos hindi pa rin nakakasabay ang Rusya sa bilis ng kanilang pagkonsumo. Pero heto ang talagang nakakaawang bahagi. May ilang ulat na nagsasabing halos kalahati ng mga bala mula sa Hilagang Korea ay hindi man lang gumagana. Itong mga bala ay mula pa dekada 1970 at 1980 galing sa lumang imbakan. Dahil sa kulang na inspeksyon, kailangan pa ng dagdag na quality control checks ng Russia bago gamitin. Pero hirap na itong gawin ng kanilang military-industrial complex. Kapansin-pansin din ang tugon ng Russia sa krisis ng bala. Batay sa mga dokumento, minamadali ng Moscow ang pagtatapos ng bagong pasilidad ng paggawa ng Trinitrotoluene at Research Department Explosives sa Siberia. 1,800 milya silangan ng Moscow. Ito ang pinakamalayong abot ng frontline. Kung sakaling mas gumaling pa ang Ukraine sa mga long-range na pag-atake, ang sitwasyon sa Russian aviation ay pareho ring kalunos-lunos. Noong 2022 hindi nagtagal. Matapos magsimula ang pananakop, inanunsyo ng pamahalaan ng Russia ang plano nilang bumili ng mahigit 1,000 bagong civil aircraft. Pagsapit ng 2030 sa unang bahagi ng 2025 lang ang nagawang eroplano ng mga pabrika sa Russia. Tahimik na binaba ang mga target sa produksyon at pondo para sa paggawa ng eroplano dahil sa tuloy-tuloy na pagkaantala at hamon sa pagmamanupaktura. Pareho rin ng mga problema ang kinakaharap ng militar na abyasyon. Batay sa ulat ng RAND Corporation noong 2024 ang Russian Air Force ay gumagana na lang sa mas mababa sa 75% ng kapasidad nito bago ang digmaan. Noong una, ang mga eroplanong Ruso ay lumilipad ng mahigit 150 sorties kada araw, na nagtutulak sa mga lumang eroplano na lampasan ang kanilang inaasahang operational limits. Ayon sa RAND, nawawalan ang Russia ng halos 60 eroplano taon-taon dahil sa sobrang gamit at kakulangan sa maintenance. Kayang gumawa ng Russia ng 26 bagong military aircraft kada taon, kabilang ang 14 fighter jet. Magkakaugnay ang krisis sa sibilyan at militar na abyasyon. Umasa ang dalawang industriya sa parehong pyesa, maintenance facilities, at kaalaman ng mga inhinyero. Pinutol ng sanksyon ng kanluran ang access sa bahagi. Habang namamatay o tumatakas ang mga inhinyero para sa eroplano dahil sa digmaan, sinusubukan ng Rusya na palitan ang mga sibilyang eroplano mula sa kanluran ng mga alternatibong gawa sa loob ng bansa. Ngunit ipinapakita ng mga numero na bigo ng malala ang pagsisikap na ito. Naroon din ang mga depensa sa himpapawid ng Rusya tulad ng S-300 at S-400 na itinuturing na pinakadevelop na teknolohiyang militar ng bansa. Mahigit 30 S-300 at S-400 launcher at radar ang nakumpirmang nasira ng Ukraine simula nang magsimula ang digmaan, na may kabuang 300 at 40 surface-to-air missile system ang nawala. Mas nakakahiya pa, iniulat na madaling na
Disarmahan ng Israel ang 4 na S-300 system na ibinenta ng Rusya sa Iran, na nagpapakita ng limitasyon ng mga sandatang ito laban sa teknolohiyang militar ng kanluran. Umabot na sa sukdulan ang kakulangan ng kagamitan, kaya napilitan ang Rusya na tanggalin ang mga S-300 system mula sa Kaliningrad. Literal na iniiwan ng Rusya na lantad ang pinakamahihinang teritoryo nito dahil wala na itong sapat na kagamitan para ipagtanggol ang parehong mga frontline at ang sarili nitong mga hangganan. Habang papalapit tayo sa 2000 at 26, malamang na mas bumilis pa ang pagkawala ng kagamitan ng Rusya, bumaba ang kapasidad ng produksyon nito at posibleng maubos na ang mga naipon nitong kagamitan mula pa noong panahon ng Soviet. Kung kalunos-lunos na ang kagamitan ng Rusya, maaaring magdulot ng katapusan ng sibilisasyon ang krisis nito sa lakas tao. Tantiyan ng kanluran, mahigit 1,000,000 casualty, patay at sugatan ang naranasan ng Rusya mula Pebrero 2022. Pagsapit ng Oktubre 2025, tumaas ng halos 60% ang mga casualty sa loob ng isang taon. Umabot sa 984,000 hanggang 1,438,000. Malapit sigurong tama ang mas mataas na bilang na pagtataya, mga 190,000 hanggang 480,000 lang ang namatay. At gayunpaman, sa tag-init ng 2025, nabigo ang mga hukbo ni Putin na masakop ang kahit isang malaking lungsod sa kabila ng mga nakakatakot na pagkaluging ito. Para mailagay sa perspektibo, ang digmaang Soviet-Afghan na tumagal ng isang dekada at nag-ambag sa pagbagsak ng Soviet Union ay nagresulta sa 15,000 hanggang 25,000 pagkamatay ng mga Soviet. Ang kasalukuyang digmaan sa Ukraine ay posibleng lumampas na sa bilang ng namatay doon ng 10 hanggang 20 beses sa mas mababa pa sa kalahati ng tagal ng panahon. Ngunit hindi ganap na naipapakita ng bilang ng namatay ang lawak ng demograpikong krisis ng Russia. Bumaba ang fertility rate ng Russia 12 noong kaguluhang pang-ekonomiya ng dekada 90. Pagkatapos bumagsak ang Unyong Sobyet, bahagyang bumawi ito sa mga 18 noong dekada 2010. Pero ito ay malayo pa rin sa replacement level na 2 na anak bawat babae na kailangan para mapanatili ang isang matatag na populasyon. Ibig sabihin nito, nahaharap na ang Russia sa isang demograpikong krisis bago pa magsimula ang digmaan. Dahil sa kakulangan ng mga kabataang lalaki sa pangunahing edad para sa militar at paggawa. Ngayon, higit pang pinapalala ng digmaan ang krisis na ito. Nasa 170,000 hanggang 480,000 kabataang lalaki ang namatay at mahigit 800,000 ang malubhang nasugatan. Marami rito ay nagkaroon ng permanenteng kapansanan. Sila rin dapat ang magsisimula ng pamilya, magtatrabaho at magtataguyod ng kinabukasang pang-ekonomiya ng Rusya. Isang buong henerasyon ng mga lalaking Ruso, ang alinman, ay hindi na umiiral o sistematikong nililipol sa Ukraine. Ang epekto ng demograpikong pagkawasak ay maririnig sa lipunang Ruso sa mga susunod na dekada. Ito ay mga nawawalang sundalo, manggagawang di na makakatulong sa ekonomiya at buwis na di na mapupunta sa pondo at programang panlipunan ng Russia. Ang demograpikong butas na nililikha ng Russia ay aabutin ng maraming henerasyon bago mapunan kung mapupunan pa nga ito. Hindi lang sundalo ang nawawala ng Russia sa digmaan. Matinding brain drain ang naranasan ng bansa mula simula ng digmaan. Tinatayang nasa 1,000,000 Ruso ang tumakas palabas ng bansa mula Pebrero 2022. Ito ang mga inhinyero, programmer, doktor, at negosyante na kailangan ng modernong ekonomiya. At karamihan sa kanila ay ayaw nang bumalik. Ipinapakita ng tugon ng Rusya sa kakulangan ng lakas paggawa kung gaano kalala ang sitwasyon. Napilitan ang Kremlin na kumuha ng mga tao mula sa mas lalong desperadong pinagkukunan ng lakas paggawa. Pinalaya nila ang mga bilanggo at inalok ng pardon ang mga kriminal kapalit ng serbisyo sa militar. Ang mga dating bilanggo na sinanay sa makabagong pakikidigma at pinalaya ng walang pananagutan ay nagdudulot ng takot sa mga komunidad ng Rusya. Palala ng palala ang sitwasyon ng pagre-recruit. Ayon sa Medusa, mas mababa sa 1/4 ng sundalo ang pumirma ng kontrata sa Q2 2025 kumpara noong Q2 2024.
Malaki rin ang ibinaba ng mga regional recruitment bonus. At sa ilang lugar ay nabawasan ito ng 5 beses. Mas kaunti ang pera ng Rusya kaya nabawasan ang inaalok nilang sahod. Kahit kailangan nila ng mas maraming sundalo. Magpapatayo ang Rusya ng 50 paaralan para sa pagsasanay militar upang mapunan ang kakulangan ng mga opisyal. 2 lamang ang nakumpirmang talagang nasimulan na. Samantala, iniulat ng mga opisyal ng Rusya na may kakulangan mula 100 at 60,000 hanggang 400,000 manggagawa at inhinyero sa industriya ng depensa. Ang pinaka-konserbatibong pagtataya ay nagsasabing kailangan ng 80,000 inhinyero para lang mapanatili ang kasalukuyang antas ng produksyon. Pagsapit ng 2026, haharap ang Rusya sa krisis sa lakas paggawa na mahirap ng solusyonan dahil sa nagawang pinsala sa demografiya. Pinakamagandang senaryo ay dekada ng mabagal na ekonomiya at suliraning panlipunan. Habang nahihirapan ang Rusya dahil sa tumatandang populasyon, kakulangan ng kalalakihang edad paggawa, at daan-daang libong traumatized na veteranong hindi na makakabalik sa lipunan. Pinakamalalang senaryo ang pagbagsak ng populasyon na nagbabanta sa pag-iral ng Estadong Ruso. Ang pagtaas ng bilang ay nakaapekto sa ekonomiya ng Rusya. Sa 2026, ang estruktural na pinsala ay hindi na maaring baliwalain o pagtakpan. Magsimula tayo sa pangunahing pinagkukunan ng kita ng Rusya, ang pag-export ng langis at gas. Sa loob ng dekada, ang enerhiya ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng Rusya, na bumubuo ng 50% ng kita ng pambansang budget. Ang perang ito, ginamit para sa modernisasyon ng militar, programang panlipunan, at mga network ng patronahe ni Putin na nagpapatibay sa kanyang rehimen. Pero ang sanksyon ng kanluran at pagbabago sa merkado ay unti-unting sumisira sa pinagkukunan ng kita na ito. Sa Hunyo 2025, bumagsak ng 300 at 37 ang kita ng Russia sa langis at gas para sa budget. Taon-taon, tinatangkang iwasan ng Russia ang mga sanksyon sa iba't ibang paraan. Nabuo nila ang shadow fleet ng mga tanker para maghatid ng langis, kasama ang ilang European Union states. Pero pumapalya na rin ang paraang ito. Alam ng China at India na desperado ang Russia, kaya humihingi sila ng 30-40% diskwento, mas mababa sa presyo sa merkado. Nagsimula nang magparusa ang mga European Union Baltic members sa shadow fleet na barko, kaya hindi na magamit ng Russia ang mga ito. Kasabay nito, gumagalaw ang European Union para magpatupad ng region-wide na price cap sa langis ng Russia na maaring magdulot ng panibagong pagbaba ng kita. Maraming bangko sa China ang huminto sa paggamit ng ruble dahil takot silang maputol sa United States dollar system bilang ganti sa negosyo sa Russia. Halos tuluyan nang nawala ang pangalawang pangunahing export ng Russia, ang pagbebenta ng armas. Ayon sa Jamestown Foundation, bumaba ng 72% ang export ng armas mula 2021 hanggang 2024. Nakatuon na ngayon ang militar-industrial na kompleks ng Russia sa pagtugon sa lokal na pangangailangan para sa digmaan sa Ukraine. Ang mga bansang dating bumibili ng armas sa Russia ay nasanksyon na tulad ng Iran at Syria o naghahanap na ng alternatibong supplier gaya ng India na mas madalas nang bumibili sa kanluranin at lokal na pinagkukunan. Ang pagbaba ng export ng armas ay nagtanggal ng malaking kita sa panahong pinakakailangan ito ng Russia. Ang mga kagamitang militar na sanay na ibenta para sa matitibay na pera ay nasisira na lang sa mga bukirin ng Ukraine na walang kinikitang pera at gumagastos pa ang Russia sa paggawa nito. Tumugon ang pamahalaan ng Russia sa pagbagsak ng kita sa pamamagitan ng sunod-sunod na desperadong hakbang na nagre-resulta sa sariling pagsira ng kanilang ekonomiya. Noong 2025, itinaas ng Russia ang buwis sa mga kumpanya at personal na kita. Noong 2025, tinalakay ng mga opisyal ang posibleng pagtaas ng value-added tax sa mga produkto at serbisyo, kasama sa mga plano para sa 2026 ang karagdagang pagtaas sa personal o corporate income taxes, dagdag na tax brackets, at pagpapababa ng revenue threshold para sa mga kumpanyang kailangang magbayad ng buwis. Ang resulta nito ay isang sistema kung saan mas mabigat ang buwis na ipinapataw sa mga mamamayang Ruso
habang mas kaunti ang mga oportunidad sa trabaho. Lahat ng perang ito ay patuloy pa ring kinukuha ng militar. Lumampas sa 8 ang gastos ng Rusya sa depensa at seguridad sa 2025 ng gross domestic product at umabot sa 40 ng kabuang paggasta ng federal. Isang record na hindi nakita mula pa noong panahon ng Cold War ng Unyong Soviet. Sa 2026, inaasahang bababa sa halos 38 ang gastos ng gobyerno dahil kailangan bawasan ang budget sa unang pagkakataon sa maraming taon. Pag-isipan mo yon, ang Rusya ay sinusubukang sumugod ng todo-todo sa Ukraine at napipilitan itong bawasan ang ginagastos nito. Habang humihina ang militar at lumiliit ang ekonomiya ng Rusya, lalong dumidiskarte ang Kremlin sa mga taktika ng desperasyon, mga estratehiyang nagpapakita kung gaano kalaki ang ibinagsak ng posisyon ni Putin. Noong Pebrero 2022 sumugod ang mga puwersa ng Rusya sa Kyiv para sa mabilis na tagumpay. Isa sa mga malinaw na palatandaan ng desperasyon ng Rusya ay ang pagdami ng malalayong pag-atake sa mga sibilyang infrastruktura at populasyon ng Ukraine. Ang estratehikong lohika ay lubhang simple. Kung hindi manalo ang Rusya, maaaring gawing mahirap ang buhay sa Ukraine para humina ang paglaban ng mga Ukrainian. Hayagang tinalakay ng mga opisyal ng Rusya ang paglikha ng mga kondisyon na magpapahirap sa malaking bahagi ng Ukraine na tirhan, na magdudulot ng malawakang paglikas at sisira sa moral ng mga sibilyan. Ngunit lubos na nabigo ang estratehiyang ito. Isipin ang Pokrovsk, isang lungsod sa silangang Donbas, na mahigit 1 taon nang binobomba ng mga Ruso. Nagpadala ang Rusya ng malaking puwersa dito. Tinatayang 16,000 ang nasawi at nasugatan mula noong Agosto 2025 at patuloy na binobomba ng artilleriya at airstrike ang lungsod. Nakapasok ang mga puwersang Ruso sa ilang bahagi, kung saan may maliliit na unit ng impanterya ng Ruso na nagtayo ng posisyon sa loob ng lungsod. Ngunit nananatili pa ring matatag ang Pokrovsk. Ayon sa ulat, matagumpay na nadepensahan ng mga Ukranyano ang kanilang linya at nagdulot ng malaking pinsala sa mga Ruso. Kung di kayang talunin ng Russia ang paglaban ng mga Ukranyano sa Pokrovsk, kahit malaki na ang ginastos nila, malamang hindi mababago ang moral ng Ukraine. Ipinakita ng kasaysayan na madalang sumuko ang bansa dahil sa pag-atake sa sibilyan. Hindi napasuko ng Blitz ang Britanya. Ang mga sibilyang Ukranyano na naranasan ang pananakop ng Russia ay talos ang kahulugan ng tagumpay ng Russia. Bawat misil na tumatama sa sibilyan ay lalo pang nagpapaintindi sa mga Ukranyano kung ano ang mawawala kung sila'y susuko. Ipinapakita ng patuloy na long-range attacks ng Russia ang kahinaan ng kanilang puwersang panlupa. Ang paglipat ng Russia mula sa pinagsamang opensiba na suportado ng armor tungo sa human wave attacks na may misil ay nagpapakita na hindi nila kayang makamit ang mga layunin sa karaniwang paraan ng militar. Isa pang palatandaan ng desperasyon ay ang tumitinding pagdepende ng Russia sa Hilagang Korea at China. Balikan natin ang issue ng bala, kung saan kinukuha ng Russia ang lahat ng artillery shell mula Hilagang Korea. Una, nakakahiya ito. Ang ikalawang pinakamalakas na militar sa mundo ay umaasa sa isa sa pinakamahirap at pinaka-isolated na bansa para sa pangunahing bala. Pangalawa, hindi ito mapagkakatiwalaan. Tinatayang kalahati ng mga bala ng Hilagang Korea ay pumapalya, na nagdadagdag pa ng problema sa quality control para sa militar ng Russia na hirap na. Pangatlo, binibigyan nito si Kim Jong-un ng malaking kapangyarihan laban kay Putin. Pwedeng gamitin ng Hilagang Korea ang pagbabanta ng pagbawas ng padala para i-blackmail ang Russia at wala ring magagawa si Putin dito. Mas komplikado pa ang relasyon nila sa China. Ang China ang naging ekonomikong lifeline ng Russia. Bumibili ng mas murang langis at gas at nagbibigay ng access sa mga produktong nawala dahil sa parusa ng kanluran. Ang mga bahagi mula China ay ginagamit na sa sistemang sandata ng Russia. Tumutulong mapanatili ang produksyon ng militar kahit may pagbabawal ng teknolohiya mula kanluran. Naging pangunahing kasosyo sa kalakalan ng Russia ang China. Kaya lalo ring umasa ang Russia sa China para sa kanilang ekonomikong kaligtasan. Pero ang ugnayang ito ay talagang hindi pantay. Tumutulong lang ang China sa Russia, hindi tunay na kapartner. Karamihan sa mga bangko sa China ay tumigil na sa pakikipagkalakalan gamit ang ruble.
dahil natatakot sila sa mga parusa mula sa kanluran. Humihingi ng malaking diskwento ang China sa enerhiya ng Russia dahil alam nitong wala ng ibang opsyon ang Russia. Kaya inaangkop nito ang mga kondisyon habang lumalala ang desperasyon ng Russia. Mas mahalaga, may hangganan ang pagtitiis ng China sa digmaan sa Ukraine. Kung lumala ang sigalot at madamay ang NATO o lumakas ang presyur ng kanluran sa China dahil sa suporta sa Russia, maaaring biglang bawasan ng Beijing ang suporta nito. Mas mahalaga sa China ang sariling interes kaysa Russia. Walang interes si pangkalahatang kalihim Xi Jinping na madamay sa isang digmaan laban sa Estados Unidos dahil lang sa Ukraine. Kaya ano ang naghihintay sa Russia sa 2026? Ayon sa ebidensya, 2026 ang taon na posibleng marating ang kritikal na punto ng lahat ng nabanggit na krisis. Malaki ang posibilidad na harapin ng Russia ang katotohanan na hindi na nito kayang panatilihin ang matitinding operasyon sa labanan dahil sa pagkaubos ng kagamitan, kakulangan sa tauhan, at mga limitasyon sa ekonomiya. Mapipilitan ang pamahalaan na pumili sa pagitan ng pagbawas ng operasyong militar at pagtanggap ng pagkatalo, pagpapatupad ng mobilisasyon na posibleng magdulot ng kaguluhan, o pagpapatuloy at harapin ang pagbagsak ng militar at ekonomiya. Para kay Putin, maaaring pinakamapanganib na yugto ng kanyang karera ang 2026. Nakasalalay ang kanyang lehitimidad sa pagpapakita ng lakas at resulta. Inasahan ng Russia na maibalik ng digmaan sa Ukraine ang prestihyo nito, muling pag-isahin ang mga teritoryo, at patunayan ang lakas nito nang hindi umaasa sa kanluran. Sa halip, inilantad nito ang kahinaan ng militar ng Russia, winasak ang ekonomiya ng Russia, at pinag-isa ang kanluran laban sa Russia sa paraang hindi nakita mula pa noong Cold War. Tiniis ng mga malalapit kay Putin ang sakuna habang naniniwala silang kaya niyang magtagumpay o maiwasan ang ganap na pagkatalo. Habang lumalalim ang 2026 at lumalantad ang pagkalugi ng Russia, maaaring magbago ang pananaw ng mga pangunahing tao sa gobyerno kung maniwala silang pabigat na si Putin at ang patuloy na suporta sa digmaan ay naglalagay sa panganib ng kanilang kaligtasan. Maaring mabiyak ang rehimen. Hindi ito nangangahulugan ng demokratikong revolusyon o pagbabago ng rehimen na gaya ng sa kanluran. Malamang, magkakaroon ng tunggalian sa kapangyarihan sa pagitan ng mga paksyon ng seguridad at militar. Bawat isa, sinusubukang iposisyon ang sarili bilang alternatibo na maaaring makapagsalba ng kahit ano mula sa kapalpakan ni Putin. Maaring magdulot ito ng malaking kaguluhan na dapat iwasan ng mga bansang may armas nuklear. Salamat sa panonood. Panoorin ang video na ito para malaman kung paano naapektuhan ng digmaan sa Ukraine ang Russia at China. At para manatiling updated sa patuloy na pag-usbong ng makasaysayang labang ito, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na balita tungkol sa mga pandaigdigang usaping militar.